Panginoon, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito. Dala ang katawang pagod, ang isipang hindi makatagpo ng pahinga, at ang pusong may pasan ng mga mabibigat na araw. Alam ko na nakikita mo ang bawat sakit na nananahan sa akin, ang bawat bahagi ng aking pagkatao, na sumisigaw ng ginhawa ang bawat isipin na nagnanakaw ng aking kapayapaan. Hindi ko na kayang dalhin ng mag-isa ang pasaning ito na matagal nang sumasama sa akin. Kaya inaabot ko ang aking mga walang laman na kamay sa iyong direksyon at kinikilala na kailangan kita higit kailanman. Ang aking mga pangarap ay naging mga pagdurusa, ang aking tulog ay ninakaw ng pag-aalala, at ang aking lakas ay unti-unting nawawala araw-araw. Ngunit kahit pa ganito, Panginoon, kahit sa gitna ng kahinaang ito na tumutupok sa akin, pinipili kong tawagin ang iyong pangalan dahil alam ko na ikaw lamang ang makapagdadala ng tunay na kagalingan sa aking buhay. Mahal na Ama, ipinagtatapat ko sa iyong harapan na madalas ang aking mga panalangin ay mga salitang hiwa-hiwalay lamang, mga pariralang lumalabas sa aking mga labi na wala ang lakas na dati nilang Ninakaw ng sakit ang aking kakayahang manalangin, nang may kalinawan inalis ng pagod ang aking konsentrasyon at ginawa ng pagdurusa na magmukhang napakaliit ng aking pananampalataya upang makapagpalipat ng mga bundok. Ngunit alam ko, Panginoon, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi mo sinusukat ang aking mga panalangin sa ganda ng mga salita o sa pagiging perpekto ng mga pangungusap. Tinitingnan mo ang daing na hindi maipahayag na nasa loob ko, ang tahimik na pagsamo na itinaas ng aking kaluluwa sa iyong direksyon. Ang tunay na pangangailangan na nagtutulak sa akin na hanapin ang iyong mukha kahit wala akong mahanap na magagandang salita na sasabihin. Tanggapin mo, Panginoon, tanggapin mo ang simple ngunit tapat na pagsamong ito na dala ko ngayon sa harap ng iyong trono ng biyaya. Panginoong Jesus, kailangan ko ng tulong na nagmumula sa itaas dahil ang lahat ng solusyon sa mundo ay napatunayan ng hindi sapat para sa aking hinaharap. Ang mga gamot ay nagpapagaan ng ilang sintomas, ngunit hindi nagpapagaling sa ugat ng problema. Ang mga lunas ay nagdadala ng panandali ang pag-asa, ngunit hindi naaabot ang lalim ng aking pangangailangan. Ang mga payo ng tao ay mahalaga, ngunit hindi nito nahahawakan ng bagay na tanging ang iyong mga kamay lamang ang makakaabot. Kinikilala ko na mayroong bagay sa loob ko na nangangailangan ng iyong makalangit na haplos bagay na nakadepende lamang sa iyong banal na pakikialam, bagay na malulutas lamang kapag nagpasya kang iunat ang iyong makapangyarihang kamay sa aking buhay. Kaya ako ay sumisigaw, Panginoon, sumisigaw ako ng may buong katapatan na nasa akin. Bumaba ka mula sa itaas, dala ang iyong kagalingan. Bumaba ka kung nasaan ako, dala ang iyong kapangyarihang nagpapanumbalik. Abutin mo ako ng iyong awa na hindi kailanman nabi. Aking Diyos, tinatawag kita sa sandaling ito dahil ikaw ang aking ligtas na kanlungan kapag ang lahat sa paligid ko ay tila gumuguho. Kapag sinusubukan ng sakit na papaniwalain ako na wala ng pag-asa, naaalala ko na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Kapag sinusubukan ng hapis na kumbinsihin ang aking isip na hindi na ako muling magkakaroon ng kapayapaan, kumakapit ako sa katotohanan na ikaw ang Diyos na nagpapatahimik sa mga bagyo sa loob. Kapag sinusubukan ng takot na paralisahin ang aking puso, gamit ang madidilim na isipin tungkol sa hinaharap, ipinahahayag ko na ikaw ang Diyos na umaalalay sa aking mga hakbang at nag-iingat sa aking landas. Tinatawag kita, Panginoon, hindi bilang huling opsyon pagkatapos maubos ang lahat ng paraan, kundi bilang aking una at pinakamahalagang pili. Kinikilala na sa iyo lamang ako nakakahanap ng lakas upang patuloy na harapin ang bawat bagong araw. Panginoon, pakiramdam ko ay mahina ako, sobrang hina, na minsan ay halos hindi ako makabangon sa kama sa umaga. Ang kahinaang ito ay hindi lamang pisikal, ito ay nananahan din sa aking kaluluwa, sa aking mga iniisip, sa aking kakayahang harapin ang mga pinakasimpleng hamon ng araw-araw. May mga araw na ang mga pinakapayak na gawain ay tila mga bundok na imposibleng akyatin
mga sandaling ang pagnanais na sumuko ay bumubulong sa aking mga tainga gamit ang tinig na mapang-akit. Ngunit kahit kinikilala ko ang lahat ng karupukang ito na nagmamarka sa akin, alam ko na alam mo kung ano mismo ang aking pinagdaraanan. Hindi ka nagugulat sa aking kahinaan. Hindi ka nadidismaya sa aking mga limitasyon. Hindi ka lumalayo kapag nakikita mo akong natitisod sa landas. Sa halip, Panginoon, sa aking kahinaan mismo, nagiging perpekto ang iyong kapangyarihan sa aking kakulangan. Nagniningning ng mas matindi ang iyong kasapatan sa aking ganap na pagdepende. Nahahayag ng mas malinaw ang iyong kaluwalhatian. Amang nasa langit, alam ko na kilala mo ang bawat bahagi ng aking katawan, na may sakit ang bawat organo, na hindi gumagana ayon sa dapat ang bawat sistema, na nangangailangan ng pagpapanumbalik. Binuo mo ang katawang ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Kilala mo ang bawat selula na bumubuo rito, na uunawaan mo ng higit kaysa sa sinumang doktor ang bagay na nagdudulot ng aking pagdurusa. Walang nakatago sa iyong mga mata. Walang diagnosis ang gugulat sa iyo. Walang karamdaman ang masyadong makapangyarihan para sa iyong kapangyarihang nagpapagaling. Dinadala ko sa iyong harapan ngayon mismo ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa katawang ito na templo ng iyong banal na espiritu. Dinadala ko ang mga pabalik-balik na sakit na nagnanakaw ng aking kagalakan. Dinadala ko ang mga pisikal na limitasyon na humahadlang sa aking pagkilos. Dinadala ko ang mga sintomas na tumatakot sa akin at nagpapangamba sa akin para sa hinaharap. Inilalagay ko ang lahat ng ito sa iyong mga kamay, Panginoon. Nagtitiwala na mayroon kang kapangyarihan na gawin ang higit na walang hanggan kaysa sa lahat ng maaari kong hilingin o isipin. Panginoong Jesus, dinadala ko rin sa iyong harapan ang aking isip na labis na nagdurusa sa ilalim ng bigat ng mga isipin na hindi ako binibigyan ng kapayapaan. Tinatawag ito ng mga doktor na pagkabalisa, na depression, na mga karamdaman na nangangailangan ng patuloy na gamutan. Ngunit alam ko na higit pa sa lunas na inaalok ng medisina, kailangan ko ang iyong haplos sa aking isipan. Kailangan ko na iutos mo ang katahimikan sa mga tinig na nagpapahirap sa akin. Kailangan ko na magdala ka ng kalinawan kung saan may kalituhan at pag-asa, kung saan may kawalan ng pag-asa. Ilang gabi na akong nawalan ng tulog dahil ang aking isip ay hindi tumitigil sa paggana umiikot sa mga bilog ng pag-aalala na walang patutunguhan. Ilang beses ko nang naramdaman na bumibilis ang tibok ng aking puso dahil sa mga takot na tila totoo, ngunit walang batayan sa iyong katotohanan. Panginoon, kailangan ko na pagalingin mo hindi lamang ang aking katawan, kundi pati na rin ang aking isipan. Nagdadala ng balanse kung saan may kawalan ng balanse kapayapaan, kung saan may bagyo pag-asa, kung saan may panghihina ng aking Diyos. Ipinangako mo sa akin sa iyong salita na walang masamang mangyayari sa akin, na walang permanenteng pinsala ang mananaig sa aking buhay, na ikaw ang aking tagapagtanggol at aking tagapagpalaya sa lahat ng sitwasyon. Kumakapit ako sa pangakong ito ngayon mismo, hindi bilang garantiya na hindi ako kailanman haharap sa mga paghihirap, kundi bilang katiyakan na ikaw ay kasama ko sa bawat madilim na lambak, sa bawat sandali ng sakit, sa bawat sitwasyon na hahamon sa aking pananampalataya. Iniingatan mo ako, Panginoon, hindi lamang mula sa mga panganib sa labas, kundi pati na rin sa mga banta sa loob na sumusubok sumira sa aking pag-asa. Naglalagay ka ng bakod ng proteksyon sa paligid ng aking buhay na humahadlang sa kaaway, na lumampas sa mga hangganan na iyong itinakda. At kahit nararamdaman ko ang bigat ng sakit na sinusubukan akong talunin, ipinahahayag ko na hindi ito ang huling magpapasya sa aking kwento, dahil ikaw ang Panginoon na nagtatakda ng aking mga araw at nagbabantay sa aking pagpasok at paglabas. Mahal na Ama, dumedepende ako ng lubusan sa iyo dahil naunawaan ko na hindi ko maipapanalo ang laban na ito gamit ang sarili kong lakas.
Sinubukan ko nang maging matatag sa sarili ko at napagtanto ko na ang aking lakas bilang tao ay kulang. Sinubukan ko nang maghanap ng mga solusyon batay lamang sa kaalamang medikal at natuklasan ko na bagaman mahalaga ang mga ito ay hindi kumpleto kung wala ang iyong Sinubukan ko nang magpanatili ng anyo na maayos ang lahat gayong sa loob ay gumuguho na ako. Ngunit ngayon ay kinikilala ko na kailangan kita sa bawat paghinga na ginagawa ko, sa bawat hakbang na aking ginagawa, sa bawat desisyon na aking ginagawa. Ang pagdependeng ito ay hindi kahinaan, Panginoon, ito ay karunungan. Ito ay pagkilala na nilikha ako upang mabuhay nang may kaugnayan sa iyo, upang hanapin ang iyong mukha, nang patuloy upang pahintulutan na ang iyong kapangyarihan ay kumilos sa pamamagitan ng aking karupukan. Kaya niyayakap ko ang pagdependeng ito. Tinatanggap ko ang patuloy na pangangailangang ito sa iyong presensya. Isinusuko ko ang aking sarili ng lubusan sa iyong pangangalaga. Panginoong Jesus, nagtitiwala ako sa iyo dahil hindi ka kailanman nabigo sa akin noon at alam ko na hindi ka magsisimulang mabigo ngayon. Tumitingin ako sa nakaraan at nakikita ko ang iyong mga tatak ng katapatan sa aking kwento. Nakikita ko ang mga sandaling inalalayan mo ako noong inakala kong babagsak, na ako nakikita ko ang mga pinto na binuksan mo noong ang lahat ay tila nakasara. Nakikita ko ang mga panustos na ipinadala mo sa tamang-tamang panahon. Ang alaalang ito ng iyong nakaraang katapatan, ang angkla na humahawak sa aking pananampalataya sa magulong kasalukuyan. Kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng ibang bagay, pinipili kong maniwala sa ipinahahayag ng iyong salita. Kahit na ang mga sintomas ay tila lumalala bago bumuti, pinananatili ko ang aking mga mata na nakatuon sa iyo. Kahit na ang paggaling ay nagtatagal ng higit sa aking inaasahan, patuloy akong nagtitiwala na ang iyong mga panahon ay perpekto at ang iyong mga plano para sa akin ay sa ikabubuti at hindi sa ikasasama. Aking Diyos, ikaw ang aking aliw sa kapighatian, ang aking ginhawa sa mga araw ng matinding init, ang aking kapayapaan kapag ang lahat sa paligid, kapag ang pisikal na sakit ay nag-aalis ng aking hininga. Ikaw ang hangin na pumupuno muli sa aking mga baga. Kapag ang hapis ng isipan ay nagpaparamdam sa akin na ako ay nalulunod, ikaw ang matatag na kamay na humihila sa akin papunta sa ibabaw. Kapag ang emosyonal na pagod ay nag-aalis ng aking gana na magpatuloy, ikaw ang lakas na nagpapanibago, na nagbabangon sa akin muli. Hindi ko kailangang magkunwaring maayos sa iyong presensya, hindi ko kailangang itago ang aking mga luha o ikubli ang aking sakit. Ikaw ang Ama na tumatanggap sa kanyang mga anak, kung ano mismo sila na nagpapahintulot na kami ay magdalamhati sa kanyang mga bisig, na nakikinig sa aming mga sigaw ng hapis nang hindi kami hinuhusgahan dahil sa aming tila kawalan ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pagiging ligtas na lugar na ito, kung saan maaari akong maging ganap na tapat tungkol sa aking pagdurusa. Panginoon, kinikilala ko na may mga sandaling ang liwanag ng araw ay hindi nagniningning sa aking buhay, mga araw na ang mabibigat na ulap ay tila hindi tumitigil, mga panahon na ang kadiliman ay tila permanenteng nanirahan. Ang mga sintomas ay nananatili sa kabila ng mga panalangin. Ang mga gamutan ay hindi nagdadala ng mga inaasahang resulta. Ang mga balita mula sa mga doktor ay hindi ang mga gusto kong marinig. Sa mga oras na ito, nang tila pagkatalo kung kailan madaling questionin ang iyong kabutihan o pagdudahan ang iyong pag-ibig, gumagawa ako ng isang sadyang pagpili. Kahit na ang liwanag ng araw ay hindi magniningning bukas, kahit na ang mga pangyayari ay magpatuloy na maging mahirap, kahit na ang paggaling ay magtagal ng higit sa ninanais ng aking puso, magtitiwala ako sa iyo. Ang pagtitiwalang ito ay hindi nakabase sa kung ano ang aking nakikita o nararamdaman, kundi sa kung sino ka. Ikaw ay hindi nagbabago kapag ang lahat ay nagbabago. Ikaw ay tapat kapag ang lahat ay tila walang katiyakan. Ikaw ay mabuti sa lahat ng oras
anuman ang mga sitwasyon na aking hinaharap. Amang nasa langit, nagtitiwala ako sa aking Panginoon dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible. Ikaw ang nagmumulat ng mga mata, ng mga bulag, ang nagpapalakad sa mga lumpo, ang naglilinis sa mga kitungin, ang bumubuhay sa mga patay. Walang sakit na napakalubha na nasa labas ng abot ng iyong kapangyarihan. Walang sitwasyon na napakawalang pag-asa na hindi kayang baligtarin ng iyong salita. Walang diagnosis na napakanakakatakot na kayang pawalang bisa ang iyong mga pangako. Alam ko na kaya mong magpagaling agad-agad kung iyon ang iyong kalooban. Ngunit alam ko rin na minsan ay pinipili mo ang daan ng unti-unting paggaling na nagtuturo sa aking kaluluwa na dumanas sa iyo araw-araw. Anuman ang paraan na iyong piliin, Panginoon, nagpapasakop ako sa iyong karunungan. Pagalingin mo ako sa iyong paraan sa iyong panahon. Ngunit hinihiling ko sa iyo, huwag mong pahintulutan na ang sakit na ito ay magkaroon ng tagumpay sa aking buhay. Nawa ito ay bumagsak sa lupa sa pangalan ni Jesus, na ito ay mabunot mula sa ugat na ito ay mapalayas mula sa aking katawan at sa aking isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Jesus, tinatawag kita muli dahil ang iyong pangalan ay ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang pangalan na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng sakit at karamdaman. Hindi ito isang mahiwagang pangalan na binibigkas ko na umaasa ng mga automatikong resulta, kundi ito ang pangalan ng isang nagmamahal sa akin, na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin, na nagtagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at lahat ng gawa ng kaaway. Kapag tinatawag kita, Panginoon, hindi lamang ako bumibigkas ng isang relihiyosong formula. Tinatawag ko ang tunay na presensya ng buhay na Diyos na nakikinig at sumasagot sa mga panalangin ng kanyang bayan. Tinatawag kita gamit ang tiwala ng isang anak na nakakaalam na ang kanyang ama ay nakikinig, gamit ang katiyakan ng isang tao na naranasan na ang iyong katapatan noon, gamit ang pag-asa ng isang naniniwala na ikaw ay gumagawa pa rin ng mga himala ngayon. Aking Diyos, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan. Sa sandaling ito, hindi lamang dala ang aking sariling mga pangangailangan, kundi dala rin sa puso ang lahat ng mga nagdurusa, nang tahimik ang lahat ng lumalaban sa mga sakit, na walang nakakakita ang lahat ng humaharap sa mga laban sa isipan na walang nakauun. Ilang tao ang nanonood ngayon sa panalangin ito na may dalang mga sakit na katulad ng sa akin. Ilang puso ang sumisigaw para sa parehong kagalingan na aking hinahanap. Panginoon, nawa ang iyong kapangyarihan ay hindi lamang limitado sa akin, kundi maabot ang bawat tao na nangangailangan ng iyo. Nawa ang panalangin ito ay maging daluyan kung saan ang iyong biyaya ay dadaloy ng sagana, nagdadala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, kapayapaan sa mga nahahapis, kagalingan sa mga may sakit. Ikaw ang Diyos na walang kinikilingan, na nagbubuhos ng iyong mga pagpapala sa lahat ng naghahanap sa iyo, na nag-uunat ng iyong kamay, na nagpapagaling sa bawat isa na tumatawag sa iyong pangalan. Mahal na Ama, ipinahahayag ko sa sandaling ito na ang lahat ng sakit na sumubok na magtayo ng permanenteng tahanan sa aking katawan at sa aking isipan ay bumabagsak sa lupa sa pangalan ni Jesus. Hindi ko pinahihintulutan na patuloy nitong nakawin ang aking kapayapaan, ang aking kagalakan, ang aking kakayahang ipamuhay, ang masaganang buhay na iyong plinano para sa akin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus, inuutos ko na ang bawat sintomas na nagpapahirap sa akin ay maalis na, ang bawat sakit na nagpapadusa sa akin ay makahanap ng ginhawa, na ang bawat negatibong isipan na kumukontrol sa aking isip ay mapalitan ng katotohanan ng iyong salita. Bumabangon ako mula sa posisyon ng biktima
patungo sa posisyon ng nagtagumpay kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng sarili kong lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan na kumikilos sa akin gamit ang banal na Espiritu. Hindi ito isang laban na mag-isa kong nilalabanan, kundi isang digmaan na iyon ang ipinanalo sa krus ng Kalbaryo. At ngayon ay inaangkin ko lamang ang tagumpay na ito na nakamit na para sa akin. Panginoon, habang hinihintay ko ang ganap na pagpapakita ng kagalingan na ipinagkaloob na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, pinipili kong ipamuhay ang bawat araw sa dimensyon ng pananampalataya at hindi lamang sa realidad ng mga sintomas. Pinipili kong ipahayag ang iyong kabutihan kahit na nakakaramdam pa rin ng sakit ang aking katawan. Pinipili kong purihin ang iyong pangalan kahit na ang aking isip ay lumalaban pa rin sa mga nakababagabag na isipin. Pinipili kong maniwala sa iyong mga pangako kahit na ang mga nakikitang ebidensya ay hindi pa tumutugma sa inaasahan kong makita. Ang pananampalatayang ito ay hindi pagtanggi sa realidad, kundi ito ay katiyakan na mayroong realidad na mas malaki kaysa sa nakikita ng aking mga natural na mata. Ito ay ang paniniwala na ang iyong salita ay mas totoo kaysa sa anumang medikal na diagnosis, na ang iyong kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa anumang istatistika, na ang iyong mga plano para sa akin ay mananaig sa anumang salungat na pangyayari. Aking Diyos, lumalapit ako sa katapusan ng panalangin ito, ngunit hindi sa katapusan ng aking pakikipag-isa sa iyo. Ang usapang ito na mayroon kami ngayon ay simula pa lamang ng isang patuloy na dialogo na nais kong panatilihin sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aking buhay. Nais kong matutong mabuhay sa patuloy na pag-uugali ng pananalangin, dinadala ang bawat sintomas na lumilitaw sa iyong harapan, ang bawat takot na sumusubok bumangon sa aking isipan, ang bawat pangangailangan na lumalabas sa aking landas. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag kalimutan ang pagiging malapit na ito na natagpuan ko sa iyo sa sandaling ito ng pangangailangan kapag dumating na ang kagalingan at bumalik na sa normal ang aking buhay. Nawa ay patuloy kitang hanapin hindi lamang bilang Diyos na nagpapagaling, kundi bilang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, anuman ang mga pangyayari. Nawa ang aking pananampalataya ay hindi lamang maging kasangkapan upang makuha ang aking kailangan, kundi isang tapat na relasyon sa Kanya na lumikha at umaalalay sa akin. Mahal kita, Panginoon, at nagtitiwala ako na ang iyong mga makapangyarihang kamay ay nasa aking buhay sa mismong sandaling ito, nagpapakawala ng kagalingan, pagpapanumbalik at pagbabago sa bawat bahagi na nangangailangan ng iyong haplos. Amang walang hanggan tinatapos ko ang panalangin ito na ang puso ay puno ng pag-asa, nalalaman na sinimulan mo ng kumilos sa akin bago pa man ako matapos manalangin. Naniniwala ako na ang mga salitang lumabas sa aking puso ay nakarating sa iyong mga tainga at ikaw ay nagpapakilos na ng langit at lupa upang sagutin ang aking daing. Hindi ko alam kung paano eksaktong darating ang sagot. Hindi ko mahuhulaan ang daan na iyong pipiliin upang magdala ng kagalingan sa aking buhay. Ngunit alam ko na darating ito dahil ikaw ay tapat at hindi kailanman iniiwan ang mga naglalagay ng kanilang tiwala sa iyo. Kaya bumabangon ako mula sa panalangin ito na iba kaysa noong pumasok ako. Hindi kinakailangang naalis na ang lahat ng sintomas, kundi may panibagong katiyakan na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa akin ay magiging tapat upang tapusin ito. Ang lahat ng luwalhati, lahat ng karangalan, lahat ng papuri ay ibigay sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay karapat-dapat ngayon, bukas at magpakailan. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin at nagpapahayag, bumabagsak sa lupa ang lahat ng sakit, nawawalan ng kapangyarihan, ang lahat ng karamdaman, nakahahanap ng katapusan, ang lahat ng hapis, dahil mas dakila siya na nasa akin kaysa sa Kanya na nasa mundo. Amen at amen. Aking mahal na kapatid na nakarating,
Hanggang dito sa panalangin ito, nais kong maunawaan mo ang isang bagay na napakahalaga. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito na iyong hinaharap. Ang Diyos na nakinig sa panalangin ito ay ang parehong Diyos na nasa tabi mo ngayon mismo umaalalay sa iyo kapag ang iyong lakas ay tila naubos na pumupuno sa iyong puso ng pag-asa, kapag ang lahat ay tila nawala na. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso sa anumang paraan, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang ang mga salitang ito ay binibigkas, kailangan kong hilingin na gawin mo ang isang mahalagang bagay ngayon. Pindutin ang like button upang ang videong ito ay makarating sa mas maraming tao. Ngunit huwag kang huminto riyan. Mayroong libu-libong tao sa mismong sandaling ito na dumaraan sa mga sitwasyong katulad ng sa iyo na nagdurusa ng tahimik, na kailangang makarinig ng mensaheng ito ng pag-asa gaya ng iyong pangangailangan. Ibahagi ang videong ito sa iyong mga kapamilya na may sakit, sa iyong mga kaibigan na lumalaban sa pagkabalisa at depresyon, sa taong iyon na kilala mo na nawawalan na ng pag-asa na gumaling. Maaaring ikaw ang kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang magdala ng salita ng pampalakas loob sa isang tao na malapit ng sumuko. Huwag mong sarilinin ang pagpapalang ito, paramihin mo ito sa pamamagitan ng pag-abot sa ibang mga buhay na nangangailangan gaya ng iyong pangangailangan. At mayroon pang isang bagay na napakahalaga na nais kong hilingin sa iyo. Manatili sa channel na ito, maging taga-subaybay. Kung hindi pa nakasali, pindutin ang kampanilya para sa mga abiso upang hindi mapalampas ang anumang panalangin na dadalhin namin mula ngayon. Ang channel na ito ay umiiral upang maging lugar ng espiritual na kanlungan para sa iyo, isang espasyo kung saan maaari kang pumunta upang humanap ng lakas kapag ikaw ay mahina pag-asa, kapag ikaw ay pinanghihinaan ng loob, pananampalataya, kapag ikaw ay nagdududa. Ang bawat video na inilalathala namin dito ay ginawa na iniisip ka ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga laban, ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Huwag kang lumayo sa lugar na ito kung saan nakahanap ka ng pagkain para sa iyong kaluluwa. Ngayon, nais kong gumawa ng isang napaka-espesyal na paanyaya para sa iyo. Diyan sa mga komento ng videong ito, nais kong isulat mo ang iyong pangalan o ang pangalan ng isang tao na mahal mo at nangangailangan ng kagalingan. Kapag ginawa mo ito, ipinapanalangin namin ng partikular ang bawat pangalan. Hindi ito basta komento lamang, ito ay isang kahilingan ng panalangin na dumarating sa harap ng trono ng Diyos. Isulat ang pangalan, isulat din kung ano ang kailangan mong ipanalangin namin, maging tiyak kung nais mo. Lumalaban ka ba sa isang pisikal na sakit? Ilagay mo riyan. Humaharap ka ba sa mga laban sa isipan at emosyon? Ibahagi mo sa amin. Kailangan mo ba ng agarang himala? Iwan mong nakatala ang iyong kahilingan. Ang bawat komento ay binabasa, ang bawat pangalan ay dinadala sa panalangin, ang bawat pangangailangan ay inihaharap sa Diyos ng komunidad ng pananampalataya na nabubuo rito. At kung ang Diyos ay gumawa na ng isang bagay na kamangha-mangha sa iyong buhay, kung tumanggap ka na ng kagalingan, kung nakaranas ka ng himala, kung nakita mo ang kamay ng Diyos na kumikilos ng makapangyarihan sa iyong sitwasyon, bumalik ka rito at ikwento sa amin ang nangyari. Ang mga patotoo ay gatong para sa pananampalataya ng ibang tao. Kapag ang isang tao na pinanghihinaan ng loob ay nakabasa na pinagaling ka ng Diyos, na gumawa ang Diyos ng himala sa iyong pamilya, na binago ng Diyos ang isang imposibleng sitwasyon, ang pananampalataya ng taong iyon ay napalalakas at siya ay nagsisimulang maniwala na ang parehong Diyos na gumawa para sa iyo ay kaya ring gawin para sa Kanya. Ang iyong mga patotoo ay hindi lamang magagandang kwento, ang mga ito ay makapangyarihang kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang patatagin ang pananampalataya ng iba niyang mga anak. Kaya hinihintay kita rito sa mga komento. Hinihintay ko ang iyong pangalan. Hinihintay ko ang iyong kahilingan.
Sa panalangin, hinihintay ko ang iyong patutuo sa kung ano ang ginawa na o gagawin ng Diyos sa iyong buhay. At habang lumalakad ka mula ngayon, laging tandaan ang Diyos na nakikinig sa mga panalangin ay kasama mo ang Diyos na nagpapagaling, ay patuloy na nagpapagaling ngayon. Ang Diyos na gumagawa ng mga himala ay hindi nagbago. Magtiwala ka sa Kanya, magpahinga ka sa Kanya, maghintay ka sa Kanya. Dahil hindi siya kailanman nabigo sa mga naglalagay ng kanilang pag-asa sa Kanyang mga kamay. Nawa ang kapayapaan ng Panginoon na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-ingat sa iyong puso at iyong isip kay Kristo Jesus. Manatili sa kapayapaan, manatili sa pananampalataya at hanggang sa susunod na panalangin. Pagpalain nawa ng Diyos ng sagana ang iyong buhay.